Tayo po ay manalangin. Our faithful Creator, katulad ng inawit namin, we know that you are our Master, our Father, and you deserve our best worship, our best attention. Everything na pwede namin ibigay, Panginoon, we have to give our best dahil deserve mo ang highest honor. Nawa, Panginoon, ay ma-feel namin yung pribilehiyo na mag-sit under the ministry of your word. Lord, pwedeng ibang tao ang nakaupo ngayon sa kinauupuan namin. Pwedeng gumamit ka ng ibang tao para sambahin ka, pero pinili mo kami. Napakalaking pribilehiyo nito. And help us, Lord, na to trifle with this worship service. Help us, Panginoon, na i-treat this not as a playground, but a holy ground. At nandito ka sa kalagitnaan namin. May you be glorified sa pangangaral na ito. We ask this in Jesus' name. Amen. Ang atin pong pangangaral ay manggagaling sa aklat ng Malakay chapter 2 hanggang chapter 3 verses 1 to 6. Again, Malakay chapter 2 hanggang chapter 3 verse 6. Verse 1. And now, O priests, this command is for you. If you will not listen, if you will not take it to heart to give honor to my name, says the Lord of hosts, then I will send the curse upon you, and I will curse your blessings. Indeed, I have already cursed them, because you do not lay it to heart. Behold, I will rebuke your offspring, and spread dung on your faces, the dung of your offerings, and you shall be taken away with it. So shall you know that I have sent this command to you, that my covenant with Levi may stand, says the Lord of hosts. My covenant with him was one of life and peace, and I gave them to him. It was a covenant of fear, and he feared me. He stood in awe of my name. True instruction was in his mouth, and no wrong was found on his lips. He walked with me in peace and uprightness, and he turned many from iniquity. For the lips of a priest should guard knowledge, and people should seek instruction from his mouth. For he is the messenger of the Lord of hosts. But you have turned aside from the way. You have caused many to stumble by your instruction. You have corrupted the covenant of Levi, says the Lord of hosts. And so I make you despise and abase before all the people, inasmuch as you do not keep my ways, but show partiality in your instruction. Verse 10, have we not all one Father? Has not one God created us? Why then we are faithless to one another, profaning the covenant of our fathers? Judah has been faithless, and abomination has been committed in Israel and in Jerusalem. For Judah has profaned the sanctuary of the Lord, which he loves, and has married the daughter of a foreign god. May the Lord cut off from the tents of Jacob any descendant of the man who does this, who brings an offering to the Lord of hosts. And this second thing you do, you cover the Lord's altar with tears, with weeping and groaning, because he no longer regards the offering or accepts it with favor from your hand. But you say, why does he not? Because the Lord was witness between you and the wife of your youth, to whom you have been faithless, though she is your companion and your wife by covenant. Did he not make them one with a portion of the Spirit in their union? And what was the one God seeking? Godly offspring. So guard yourselves in your spirit, and let none of you be faithless to the wife of your youth. For the man who does not love his wife, but divorces her, says the Lord, the God of Israel, covers his garment with violence, says the Lord of hosts. So guard yourselves in your spirit, and do not be faithless. You have wearied the Lord with your words, but you say, how have we wearied him? By saying, everyone who does evil is good in the sight of the Lord, and he delights in them. Or by asking, where is the God of justice? Chapter 3, behold, I send my messenger,
and he will prepare the way before me. And the Lord whom you seek will suddenly come to his temple, and the messenger of the covenant in whom you delight. Behold, he is coming, says the Lord of hosts. But who can endure the day of his coming? And who can stand when he appears? For he is like a refiner's fire and like fuller's soap. He will sit as a refiner and purifier of silver, and he will purify the sons of Levi and refine them like gold and silver. And they will bring offerings in righteousness to the Lord. Then the offering of Judah and Jerusalem will be pleasing to the Lord as in the days of old and as in former years. Then I will draw near to you for judgment. I will be a swift witness against the sorcerers, against the adulterers, against those who swear falsely, against those who oppress the hired worker in his wages, the widow and the fatherless, against those who thrust aside the sojourner and do not fear me, says the Lord of hosts. Verse 6, for I, the Lord, do not change. Therefore, you, O children of Jacob, are not consumed. Kung inaakala nyo na wala nang mas bibigat at mas tatalas pa sa mga salitang pinakawalan ni Malakay sa nakaraang kabanata, well, nagkakamali kayo. Nagsisimula pa lamang siya dito. At sa pagkakataong ito, papakawalan niya ang maituturing na pinaka-sharpest, heaviest, and harshest words sa buong Old Testament. Again, this book is not called Burden of the Word of the Lord for no reason. Muli, mahalagang maintindihan natin that Malachi wrote to the people of Israel during the post-exilic period, sa panahon that they have returned from exile mula sa Babylon. At sa kanilang paglaya, hindi nila inaasahan na mas mahirap pa pala yung kanilang mararanasan. Bukod sa hindi pa napapangyari yung mga sinalita sa kanilang mga promises at mga blessings, ay mas lumalala pa yung kalagayan nila. Yung economy nila was so bad, the taxes were high, at araw-araw ay kailangan nilang mag-survive. At ito nga yung naging dahilan para mag-decline sila spiritually. They will become faithless, disobedient, and so bitter towards God. They will no longer took the word of God seriously. Ni mag-tights, hindi na nila magagawa. Nanlalamig at napapagod na sila sa paglilingkod sa Diyos. Dahil sa hirap ng kanilang buhay, ay naging lethargic at naging negligent na sila sa service nila sa Panginoon. Kaya nga matatandaan natin, sa nakaraang pangaral, kinumpronta na ni Malakay yung mga priest na ito. Kasi ayon sa prophet, they had not been fearing the name of the Lord. They showed no respect sa Kanya. Even God is their Father, their Master, and a great King, they give no honor to Him. Hindi nila binavalue ang pangalan ng Diyos at kinoconsider nila itong worthless. In what way? Dahil ang ino-offer nila sa altar ng Diyos ay mga polluted sacrifice. Hinahayaan ng priest na ito na mag-alay ang mga tao ng mga sick and blemished animals na mahigpit na pino-forbid sa Levitical law. They offered God their worst rather than their best. They sacrifice what will cost them less. But that's not all. Even worse, they are treating the whole service with contempt. It was so boring and so tiresome para sa kanila. Bagot na bagot, labas sa ilong yung paglilingkod nila. Mabigat yung loob nila at napipilitan lamang sila. They were just going through the motions. They treat the whole service as an unpleasant waste of time. At sa pagkakataong ito, mas i-expose ng Panginoon at i-condemn niya yung priesthood ng Israel. At sisimulan niya ito sa isang matinding babala na kung hindi pa rin nila pakikinggan at hindi pa isa sa puso yung kanyang mga salita, ay isusumpa niya ang mga ito and He would take away the power and the privileges of their ministry. He would make them so disqualified that they would be removed in the priestly office in a very humiliating way. Paano? Ayon sa verse 3, God will spread dung on their faces.
Well, pasintabi, pero very grotesque at graphic yung language dito. Yung dung dito is a technical Hebrew word that refers to the unclean internal organs of sacrificial animals, including yung excretory content. Kumbaga parang ito yung colon at yung dumi ng hayop inside it. Ito daw yung ipapahid ng Panginoon sa mukha nila. Bakit? Kasi the law commanded that the dung of the sacrifices was to be disposed and to be taken away outside the camp. So sa madaling salita, kung ipapahid dito sa kanila, they were to be treated the same as the intestines and the dung of the sacrificial animals. They would have to be disposed and to be taken away from the sanctuary. This would make the priest unclean so that they would leave the temple. Imagine, napaka-ironic na ang office ng isang priest ay nagre-require ng holiness at ng cleanness, pero dito, by spreading it on the priest, it would render them unclean and unfit sa kanilang priestly service. I just want you to see how serious God is pagdating sa worship at service sa Kanya. Last time, God wants to shut the doors of the church para lang hindi na makapasok ang mga ito, para lang hindi na makapag-alay ang mga ito ng polluted offerings. Pero pansinin nyo, this time, gusto niyang kaladkarin palabas yung mga priests na ito. Alam nyo, may malalim na dahilan kung bakit ganito na lang yung poot at naging banta ng Panginoon. Hindi siya ng power trip o wala lang siya sa mood. May malalim na dahilan kung bakit kinasusuklaman niya ang mga priests na ito. Ito ay dahil sa kanilang unfaithfulness. They failed to honor the covenant with God. Tuluyan na nilang tinalikuran at nilapastangan ang tipan nila sa Diyos. Yung sinasabing covenant with Levi dito, it refers to the responsibilities na inentrust sa kanila ng Panginoon. Nakipagtipan kasi yung mga faithful Levites that they will walk in covenant faithfulness sa Diyos. Ayon sa tipan nila, they will honor, they will respect, and revere the name of God. Nangako sila that they will exemplify godly character and holy living para sa glory ng Panginoon. And that their ministry will communicate life and peace. At higit sa lahat, bahagi ng tipan at pangako nila sa Diyos ay they will faithfully teach the word and speak the truth so that many people will be led to repentance. Nangako sila na magpapakatapat sila sa pagtuturo at pangangaral ng salita para marami ang mag-turn away for their sinful lives. Pero ang lahat ng ito, sinira ng mga unfaithful priests sa panahon ni Malakay. Nilapastangan nila ang tipan. Sagad sa buto yung unfaithfulness ng mga priests dito. Kasi ginawa nila yung very opposite nung nakasaad sa tipan ng mga Levi. Di ba yung mga Levi, they show reverence to the covenant of God, pero itong mga priests na to, they corrupted it. Yung tribe ni Levi, they walk with God, pero sila, they had abandoned and departed from Him. At higit sa lahat, yung ministry ng mga Levi, they led people to repentance. Pero yung mga priests na to, they caused many to stumble. Yes, because the priests had turned away from their faithfulness to God, because they did not faithfully teach the Word of God. They did not tell people the truth. Marami ang nag-stumble sa kanilang false teachings. At sino-sino daw yung mga natisod dahil sa kanilang kapabayaan, sa kanilang ministry? Well, unang-una na dito, yung mga kalalakihan sa Juda. Ang ilan kasi sa kanila ay iniiwan, nakikipag-divorce sa kanilang mga asawa at nag-e-enter sa isang religiously mixed marriages with a pagan. Nakikipaghiwalay sila sa kanilang asawa to marry idol worshippers. At alam niyo kung bakit nila ginagawa to? For economic advantage. For them to prosper. Para lang mag-survive sila, ay mag-aasawa sila ng mga pagano habang yung sarili nilang asawa was forsaken and neglected. They broke their vows to God and to their wives. They were profaning the covenant.
At alam nyo, sobrang nasaktan ng Diyos sa kataksilan na to. Hindi niya matanggap yung ginawa nila dito. It was an abomination to Him. Kahit yung mismong prophet, hindi makapaniwala na kaya nila tong gawin. Sabi sa verse 10, "Have we not all one Father? Has not one God created us? Why then are we faithless to one another?" Ibig sabihin nito, kung iisa pala yung Diyos natin, iisa pala yung Father at Creator natin, dapat iisa rin tayo. Hindi dapat tayo nagtataksilan. Walang puwang ang betrayal sa mga tao ng Diyos. At tignan nyo kung gaano ka-dramatic yung hypocrisy ng mga kalalakihan na to. After nilang i-commit yung sins na to, ay pupunta sila sa altar ng Diyos. Magdadala pa rin sila ng mga offerings. They will seek the blessing of God. Akala nila makakabawi sila sa Diyos kapag nagdala sila ng mga alay. But listen to this. God rejects their worship. Hindi na tinatanggap ng Panginoon ang kanilang mga sacrifices. That is why they now cover the altar with weeping and wailing. Napupuno na ng luha yung altar ng Diyos dahil tumatangi sila, dahil hindi na tinatanggap ng Panginoon ang mga alay nila. Nire-reject na yung participation nila sa worship. At alam nyo, even si Malakay, na-compel siya na ipag-pray that the Lord cut off from the tents of Jacob yung mga taong ito. This is a prayer of excommunication. Gusto niya maalis na yung mga kalalakihan na ito as a covenant people of God. Imagine, dahil lang hindi naging tapat ang mga priests at religious leaders na ito, ay maraming mga tao rin ang naging unfaithful sa kanilang mga asawa. At hindi lang yan, dahil sa kanilang unfaithful service, marami ring tao ang nagkaroon ng false theology at nag-accuse falsely sa Panginoon. Maraming tao ang inatake yung attribute at character ng Diyos. They were wondering bakit hindi kinokorek ng Panginoon yung mga sins ng mga wicked people. At ang tanging sagot na nagka-come up sila ay dahil unjust daw ang Panginoon at nade-delight daw siya sa mga gumagawa ng kasamaan. And even His very existence ay na-question, na lagi na lang siyang absent and uninvolved sa life ng mga life o affairs ng mga tao. Kaya iniisip ng mga taong to, there's no point in serving God. Vanity lang ang mag-serve sa isang unjust na Panginoon. Pero alam nyo, walang ginawa yung mga priests kahit naririnig na nila yung blasphemous words. They should have speak the truth. Dapat sila yung nag-combat ng mga false accusations, pero sila pa yung nanguna sa pag-akusa sa Panginoon. Ganito katindi yung naging epekto ng unfaithfulness nila sa ibang mga tao. You see, ito pala ang maaaring ibunga ng pagiging unfaithful sa worship at service ng Panginoon. It might cause others to stumble. It might cause others to be unfaithful also and to have low view of God. Nadadamay at apektado pati buhay ng iba. Kapag hindi tayo naging tapat sa paglilingkod natin sa Diyos, magiging madali na rin sa ibang tao na hindi maging tapat sa paglilingkod nila. This is when faithlessness to God already crossed the line. It already crossed the line when it affects the lives of others. Our faithlessness is too much kung naapektuhan na maging ang buhay ng iba. And that is our message this afternoon, that our unfaithfulness to the service of God will not only cause damage in our own personal lives, but even to the lives of others around us. Church, have you heard that? Your unfaithfulness to God affects everyone, hindi lang ikaw. Hindi pwedeng maging pabaya ka at hindi maging tapat sa paglilingkod mo sa Diyos at ikaw lang yung maapektuhan. Tiyak, apektado rin ang ibang tao sa paligid mo. Tignan mo, pabayaan mo yung worship mo sa Diyos, magiging madali na rin na pabayaan ng iba yung worship nila. Pabayaan mo yung attendance mo tuwing Lord's Day, magiging madali na rin sa iba ang lumiban. Huwag mo lang ibigay yung best mo sa ministry
marami na rin ang hindi ibibigay yung best nila. Malaman lang ng iba na hindi ka nag-o-offer sa Diyos, gagawin na rin yon ng iba. Huwag ka lang makinig sa pangangaral, madali na rin na gagawin yon ng iba. Ganyan ang impact ng faithlessness natin sa iba. That's why we have to be sensitive how we conduct our service, knowing that it may affect others in a very negative way. Church, this isn't about you na lang. Hindi na lang ito tungkol sa'yo. May impact yung unfaithfulness mo sa ibang tao. May pwedeng matisod dahil sa'yo. Ibang usapan na to. May mga souls na pwedeng ma-endanger. May mga taong maaaring ma-discourage dahil naging unfaithful ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Consider your sphere of influence. Think about your unbelieving family members na sinasama mo sa iglesia tuwing Lord's Day. Think about your weaker brothers in faith. The watching world na nag-o-observe sa testimony mo. Think about your kids. Sooner or later, when they grow up, they will discover your unfaithful service and anemic worship sa Panginoon. Darating ang panahon na malalaman ng anak mo yung fake piety at yung false spirituality mo. Kaya nga, if you really care for others, if you really care for these people, aayusin natin yung paglilingkod at pagsamba natin sa Panginoon. Yes, kapatid, I am talking to you. Wake up. This message should shake you to the very core. Dapat magimbal ka at manindig ang balahibo mo sa katotohanan ito. Did you ever wonder, ilan na kaya yung nag-stumble ng dahil sa'yo? Sa dami ng beses at hindi mabilang na pagkakataon na hindi ka naging tapat at naging pabaya ka sa paglilingkod mo, ilan na kaya ang natisod ng dahil sa'yo? Ilang kapatid ang na-discourage, ang tumulad sa'yo nung nakita nila na nagpapabaya ka sa spiritual life mo? Ilang tao na kaya yung hindi nagpatuloy, yung na-disappoint at pinanghinaan ng loob dahil nasaksihan nila yung panlalamig mo sa Diyos? Bakit parang unaffected tayo? Bakit parang nonchalant lang tayo sa message na to? Tingin mo, hindi para sa'yo yung gantong klaseng mensahe? Brother Jose, una sa lahat, I'm not a priest. I'm not a religious leader. Kaya this doesn't ring a bell. Well, stop pointing your finger at others when the four fingers of your hand are pointing back at you. Let me remind you that every believer in the New Testament ay isang priest before God. Peter calls the whole church a holy priesthood to offer spiritual sacrifices. He called us as a chosen race, a royal priesthood. Sa Revelations, a kingdom priest to our God and Father. Now tell me, hindi pa rin ba patungkol sa'yo yung mensahe na to? Brother Jose, hindi naman ako preacher. Hindi naman ako pastor. I'm not responsible in faithfully teaching the Word of God. Yes, primarily, this is for those na in-entrust ng ministry ng Word. But I'm sorry to burst your bubble, all followers of Christ are preachers. Yes, you heard it right. Lahat ng tagasunod ni Kristo ay preacher. And your life and your testimony is your sermon. Are you aware that you are preaching all week long? Nagpipreach ka. Wala ka lang sa pulpit, pero you are a preacher. People are watching your life. And your lifestyle is the most powerful message. Your life speaks so loud. And you might be the only sermon some people will ever listen to. The question is, based sa pamumuhay mo, what kind of preaching ang pinipreach mo? Baka tulad ka nung priest na to, you are sending a wrong message. You are not speaking the truth. At marami na rin ang nag-i-stumble dahil sa'yo. Baka pinipreach mo rin that God also delights in doing evil. That God is so absent and uninvolved sa mga buhay natin. O baka inaatake mo na rin yung character ng Diyos at inaakusahan mo na siya ng injustice. O baka pinipreach ng buhay mo sa mundo na madali lang at napaka-convenient maging tagasunod ni Kristo.
na hindi mo kailangang magpakatapat, na hindi mo masyadong kailangan ng commitment, pumunta ka lang sa iglesia ng isang beses sa isang linggo, umupo ka lang at pag-itiisan mong makinig sa preaching, mag-pretend ka at pekein mo na nakikinig ka, and that's it. Pwede ka na ulit mamuhay ng walang Kristo sa susunod na 6 na araw. Church, we have to stop playing Christianity. We have to stop playing religion. Kailangan na nating magseryoso. Tama na ang pagbibiro. Huwag nating gawing biro yung mga bagay na ito. Hindi ito laro. Worship and serving God are the most important things na gagawin natin sa lifetime na ito. Alam niyo, napakahalaga sa Diyos yung pagsamba at paglilingkod. Kasi imagine, ang book of Malachi is the last book of the Old Testament before the 400 silent years. Di ba kung mawawala ka ng matagal, ang ibibilin mo ay yung mga pinakamahalagang bagay. Pwede namang ibang bagay yung ibili ng Diyos dito. But for God, it is worship and service. Mahalaga sa Kanya yung mga bagay na ito. And here we are, tinutulugan lang natin kung ano yung importante sa Diyos. Binabalewala natin, tamad na tamad tayo, we just want salvation. We just want the spiritual blessings. We just want forgiveness. But we don't want a religion that compels us to serve and do more for God. Kontento na tayo, naligtas tayo, napupunta tayo sa langit. Gusto lang natin ng isang pananampalataya na hindi magre-require sa atin masyado na maglingkod sa Panginoon. Well, nagkakamali ka. Christianity demands a heartily worship sa Panginoon. At katulad ng mga Levites, it is our solemn duty na maging faithful sa responsibility natin sa Panginoon. Habang may pagkakataon tayo, dapat binibigay natin yung pinaka-best at faithful service natin sa Kanya. Huwag sana dumating yung pagkakataon na tulad ng priest, kailangan pa tayong kalad ka rin, palabas ng iglesia dahil hindi natin nagagawa yung mga priestly duties natin. Huwag sana dumating that God won't need to spread the dung on our faces. Hindi niya na kailangang pahiran tayo ng dumi kasi our life renders us unfit and disqualified already. Kung palalabasin niya sa iglesyang to yung mga unfaithful, sino kaya ang matitira dito sa loob? And just like this unfaithful men of Israel, wag sana dumating yung panahon that we will also cover the altar of God with weeping and wailing dahil hindi niya tinatanggap yung ating paglilingkod at pagsamba sa Kanya. At alam niyo, sinasabi rin ang passage natin na hindi lang sa Diyos tayo dapat maging faithful. We have to be faithful even to our brothers and sisters in Christ. Sabi diyan, have we not all one Father? Has not one God created us? Why then are we faithless to one another? Di ba? We are just one body. Bakit nagtataksilan tayo? Bakit nagtitosuran tayo? Bakit nagsasakitan tayo? Bakit naaati mong gawa ng kasamaan ang kapatid mo? Bakit nagagawa mo magbitaw ng masasamang salita sa kanya? Sa isang kapatid for whom Christ died. Di ba namatay si Kristo para dyan sa kapatid mo? Bakit hindi mo pinapahalagahan kung paano siya pinapahalagahan ng Panginoon? I hope nare-realize na natin by now how faithless we are. That we are the kind of people who messed up again and again. Tayo yung mga tipo ng tao na hindi natin nagiget ang worship right all the time. We break our covenant with God. But let me remind you, Christ died for the unfaithful people like you and me. Christ died for people who messed up again and again. Namatay siya sa mga covenant breakers katulad mo at katulad ko. Masira man lahat ng covenant dito sa mundo, hindi masisira ang covenant ng grace ni Kristo. Kaya naman magamit yung mensaheng ito para maibalik natin yung katapatan natin sa Panginoon. At sa query natin dito, what is God's ultimate solution for the corrupted and unfaithful service of His people? Well, may isang bagay, isang solusyon lang. The Lord Himself will come to His temple. Sa verses 1 to 6, Behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me.
And the Lord whom you seek will suddenly come to his temple, and the messenger of the covenant in whom you delight. Behold, he is coming, says the Lord of hosts. But who can endure the day of his coming? And who can stand when he appears? For he is like a refiner's fire and like fuller's soap. He will sit as a refiner and purifier of silver, and he will purify the sons of Levi, and refine them like gold and silver. And they will bring offerings in righteousness to the Lord. Then the offering of Judah and Jerusalem will be pleasing to the Lord as in the days of old and as in former years. Now, sobrang shocking at unexpected yung naging solusyon ng Diyos dito. Ang ginawa sinabi ng prophet dito para matigil yung faithlessness at yung pagiging corrupt ng service ng mga tao ng Diyos ay pupunta na siya sa templo mismo. At nagkakaisa ang lahat ng commentators at mga theologians na nagre-refer ito hindi sa first coming niya, kundi sa second. Pero mas nais kong bigyang pansin natin yung terminologies na ginamit ng prophet dito, na nagpapahayag na pagdating ng Diyos, there is something to endure. Para bang it involves pain. May mga hints na parang may challenge na mararanasan ng kanyang mga tao sa pagdating niya. Di ba sabi sa verse 2, but who can endure the day of his coming, and who can stand when he appears? At alam niyo kung anong rason bakit ganito yung ginamit na salita ng prophet? Dahil sinabi dito, ayon sa kanya, when the Lord comes, he is like a refiner's fire and a fuller's soap. Ito yung dalawang metaphors na nagpapaliwanag kung bakit kailangan ng endurance. Sinasabi dito that Christ is like a refiner's fire. Ito yung allusion sa process ng purify ng gold at ng silver. Alam natin na gumagamit ang isang refiner ng apoy para ma-purify at matanggal yung impurities ng isang metal. Yung idea dito is purification sa kanyang mga tao. Na pagdating daw ng Panginoon sa kanyang templo, He will burn away the impurities of the priest and his people. At alam niyo yung fire dito is in the form of adversity, of sufferings. Ang kanilang remaining corruption and unrighteousness are not going to survive sa intense flame ng sufferings. Habang yung paghahalintulad naman sa Messiah as a fuller soap means that He cleanses all the stains. Ito yung soap na very effective sa pagpapaputi ng isang damit. Sinasabi dito that He will clean the garments of the priests until their clothes will become dazzling white. At gagawin niya to by scrubbing away yung mga stains ng kasalanan. At alam niyo, may napakagandang picture at imagery sa verse 3. Sinabi doon that the Lord will sit as a refiner and purifier of silver. Mauupo daw ang Diyos habang sinasagawa yung pagsasala at pagsusunog sa kanyang mga tao. Yung pag-sit down ng refiner ay nagsisimbolize ng great care. Ibig sabihin, nandun yung complete attention niya habang sinasalang sa matinding apoy yung kanyang mga tao. He stays with the process so the fire does not have to last more than is needed. Hindi niya daw hahayaan yung mga tao na mag-suffer 1 minute too long sa fire. The moment, hihinto lang siya. The moment, pag nakita niya na umangat na lahat ng mga dross at yung impurities at magiging signal niya para huminto siya, ay pag sinilip niya yung chemical, yung metal at yung gold na yon at nakikita niya na yung sarili niya. Meron ng nagsisilbi na itong liquid mirror. Nire-regulate, ibig sabihin, ng Panginoon yung temperatura ng apoy. Nakatutok siya all throughout dun sa process na yon. At bakit daw ginagawa niya ito? Sabi sa verse 3 and 4, so that they will bring offerings in righteousness to the Lord. Then the offering of Judah and Jerusalem will be pleasing to the Lord as in the days of old and as in former years. So nasabi ng prophet dito, pag naging pure na yung mga priests, they will be able to offer acceptable offerings. Matapos silang ma-purify, they can offer right worship to the Lord. Makakapag-sacrifice na sila from a pure heart. Pwede na silang mag-offer ng righteous offerings at magiging katanggap-tanggap na ito sa Panginoon. And that is our principle.
The point here is that in order for our service to be acceptable and pleasing to God, the Lord must refine and purify us to remove our remaining corruption. Ito pala yung paraan para mawala yung faithlessness at corruption ng mga paglilingkod natin. Para muling maging katanggap-tanggap, para hindi mag-stumble ang ibang tao, kailangan pala isalang ng Diyos ang kanyang mga tao sa nag-aapoy na pagsubok at linisin niya tayo ng maigi para matanggal daw yung dumi ng kasalanan sa atin. Hahayaan ng Diyos na dumanas tayo ng matitinding mga pagsubok para yung mga impurities na nag-lurk sa ating mga puso ay umangat at doon daw niya matatanggal yung mga duming ito. He will scrub us clean until we are fit for God at until na pwede na ulit tayong makapag-offer ng righteous offerings. He came to make us covenant breakers, to be a covenant keeper. Ginagawa niya to para yung mga unfaithful servants ay maging faithful ones. Para yung mga half-hearted worshipers ay maging totoo na tigasamba in spirit and truth ng Panginoon. The Lord came for the purification ng kanyang mga tao. Oo, na-forgive na niya yung mga kasalanan natin, pero kailangan niyang tanggalin sa atin yung mga forgiven sin na yon. Sinend niya si Christ para hindi na natin ipagpatuloy yung unfaithful service natin at wala nang madamay pang iba sa pagiging unfaithful natin. Ito yung whole point, bakit darating si Kristo sa mismong templo niya para baguhin at linisin ang kanyang mga tao. Di ba, ang lahat ng dumadaan sa apoy ay siguradong may magbabago at maapektuhan to. Di ba? Fire changes everything na dumadaan sa kanya. Walang dumaan sa apoy na naging unchanged, di ba? Lahat nako-consume, converted, purified, mollified, or stilled. Pero walang dumaan ng apoy na hindi nagbago. Ito yung idea dito. Pag dinaan tayo sa nag-aapoy na pagsubok ng Panginoon, siguradong mapupurify tayo at magiging tagos at bukal sa puso yung paglilingkod natin sa Panginoon. I-refine niya yung mga self-centered, self-satisfied motives natin sa ministry at sa service. Aalisin niya yung mga hypocritical at insincere na mga motives natin. Yung mga works na gusto nating ipakita lamang sa mga tao at hindi sa Diyos. Ipipurify niya yung mga sinful motives natin sa paglilingkod sa Kanya. At walang makakasurvive ng mga impurities sa refiner's fire. Lahat matatanggal na mga bagay na unholy sa buhay natin. At para mangyari yan, dapat asahan ng kanyang mga tao that there will be painful, despairing days sa kanilang buhay. Para mangyari to, we are promised ng mga sufferings sa buhay na to. There will be anguish, there will be sorrow, there will be heartbreaks na mararanasan ng kanyang mga tao para ma-achieve yung purpose na ito. Yes, this might seem cruel and hard, but these are the ways of God. Ganito ang paraan ng Panginoon. Tandaan natin, ang priority ng Diyos ay gawing useful at holy ang kanyang mga tao. Hindi gawing komportable at sitting pretty lang. To be a useful vessel, we have to be cleansed by fire. To be a useful garment, we have to be cleansed by scrubbing. Bago magamit ng Diyos ang isang tao greatly, kailangan niya muna itong i-hurt deeply. Bago ito mag-serve sa Kanya excellently, kailangan dumaan muna ito sa purging. At alam natin, kailangan natin ng maraming refining fire para maging pure yung service natin sa Panginoon. Pero tandaan nyo, pag dumaan tayo doon sa refining process na yon, tandaan nyo yung image that God will sit down by the fire habang nakasalang tayo sa affliction. Makakaasa ka na habang dinaranas mo yung God-ordained suffering na yon, ay nakatutok sa'yo ang Panginoon. Nasa kayo yung buo niyang atensyon at hindi niya hahayaan na mag-suffer ka beyond what you can endure. Pag nakita niya that His image is reflected on you, katulad nung goldsmith kanina, pag nakita niya na nag-reflect na sa'yo yung kanyang imahe, that's the time
that He will stop and quench the fire already. Kaya kung ano man yung pagsubok na hinaharap mo ngayon, i-interpret mo na ito na isang paraan ng Diyos para mas maging purified yung paglilingkod mo sa Kanya, para hindi mag-stumble yung iba. Baka kaya ka naghihirap sa buhay, kaya ka nawala ng trabaho o kabuhayan dahil nais ng Diyos na mas maging matapat ka sa paglilingkod sa Kanya. Baka kaya ka nagkakaroon ng sakit para mas magamit Kanya mightily sa Kanyang ministry. Baka kaya nakapag-experience ka ng death of your loved ones para mas ma-purify yung service at mas maging bukal sa puso mo yung pagsamba sa Kanya. Kung ano man yung pinagdaraanan mo ngayon, kung na kay Kristo ka, all your sufferings are meaningful. Lahat yan may purpose. Lahat yan ay para maging taos-puso yung paglilingkod mo sa Kanya. Tandaan mo, hindi ka poprotektahan ng Diyos from anything that it takes para lang maging faithful ka. Hindi ka poprotektahan ng Diyos from anything that will make you like Christ. Even if that means there will be a lot of cleaning and purifying sa buhay mo. Then and only then, ito lang yung paraan that we will be fit and pleasing to God as we used to be in years long ago. Sa paraan lang daw na ito, maibabalik yung ating taus-puso at yung burning desire at zealousness natin, katulad ng bagong Kristiyano tayo. Dito lang, pag na-purify tayo, di ba kung mas i-examine mo ngayon, ikumpara mo yan sa service mo at sa worship mo dati, nung bagong ligtas ka, nung bago ka kay Kristo. Di ba mas sincere nung panahong yon? Mas may zeal ka sa pangalan ng Panginoon. At ito yung na-achieve nung purifying work ni Christ. Ibabalik ka niya doon sa taus-puso mong paglilingkod. Ibabalik niya yung faithful years mo ng pagseserbisyo sa Kanya. And that is our challenge. Restore the faithful years of your service to God by embracing His purifying and cleansing work in your life. Ibalik mo yung matapat mong paglilingkod, yung mga panahon na taus-puso kang naglilingkod sa Panginoon. At magagawa mo to pag in-embrace mo yung works niya sa buhay mo. Yung mga panahon na taus-puso yung pagsaserve mo sa Kanya, maibabalik mo yon at mas better yon kung i-embrace mo at hahayaan mong mag-work ang refining fire at fuller soap ng Panginoon. Let me ask you right now, hindi mo ba nami-miss yung panahon na yon? Di ba before, bago maging mahirap yung buhay mo, sobra yung joy at delight mo kapag nagmi-ministry ka. Before ka naman ma-discourage, sincere, at taus-puso yung worship at service mo sa Diyos. Bago ka naman magka-conflict sa kapatid mo, sobra yung joy, nag-o-overflow sa buhay mo. Bago mo naman binitawan yung mga dating ministries mo, masaya ka namang naglilingkod sa kapatid mo. Ang tanong, nasa na yung panahong yun? Hindi pa naman huli ang lahat, pero kailangan nating ibalik at mas better pa dun sa service na yon. Tandaan mo, ang real test ng faithfulness is hindi kapag times na maayos ang lahat at may blessing. Ang totoong test ng faithfulness ay kapag nagpapatuloy ka when it is very hard. Ang totoong test ng faithfulness ay kapag napakarami ng rason para mag-give up ka, pero nagpatuloy ka pa rin sa paglilingkod sa Diyos. Alam nyo, to be honest, as I do this sermon, I am thinking of some people, of our dear brethren, na alam ko, napaka-faithful at nagpapakatapat sa kanilang ministry before sila panghinaan at ma-discourage. May mga tao akong naiisip na sobra yung joy na nagsaserve dati sa Panginoon, pero ngayon naglaylo, na-discourage, na wala yung enthusiasm nung dumating na, yung maraming problema at sufferings sa buhay niya. You know who you are. Ang invitation is bumalik ka na. Sabay-sabay at sama-sama nating paglingkuran ulit at sambahin ang Diyos. Huwag mong pakawalan yung pagkakataon na ibigay yung buong buhay at pagkatao mo sa Panginoon. Worthy
ang endeavor na yon, worthy na paglingkuran ng Panginoong Jesus. Ang ganda nung sinabi ni Spurgeon, ang pinaka-greatest reward daw na marireceive natin for serving God is the permission to do still more for Him. Ang pinakamalaking biyaya at gantimpala sa paglilingkod ng Diyos ay yung hayaan Kanyang maglingkod ulit sa Kanya. Yung bibigyan Kanya ng pagkakataon na mapaglingkuran siya because it's really a privilege. Katulad nung napag-aralan natin last na pangangaral, di ba? Pwedeng ibang tao, pwedeng hindi ikaw. Pero napakapalad natin na sa panahong ito, sa kabila ng mga kasalanan at yung pagiging unfit natin, tayo yung ginagamit ng Panginoon. Kaya wag nating pakawalan yung pagkakataon na yun. Alam mo, maibabalik natin yung taus-pusong paglilingkod kung i-embrace lang natin yung mga sufferings at yung refining fire ni Christ. Makakaasa ka that the refiner's fire does not consume you. Hindi ka ide-destroy ng refining fire na ito. It will just purify you. It will make you better. Sobrang sigurado ako dito. Kasi sabi sa verse 6, I, the Lord, do not change. Therefore, you, O sons of Jacob, are not consumed. Kung mapapansin nyo, pag chinek nyo yung Bible nyo, hindi siya kasama dun sa division. Pero sinadya ko na isama ito. Why? Kasi nalaman ko sa pag-aaral ko na every time pala sa scripture, pag sinabi yung unchangeability, na pag sinabi ng Panginoon na hindi siya nagbabago, hindi talaga immutability ang ibig sabihin agad nun. It primarily speaks of His covenant faithfulness. Ibig sabihin pala nun, if God is unchanging, hindi niya i-revoke yung commitment niya, yung covenant niya sa kanyang mga tao. God is faithful sa lahat ng covenant na ginagawa niya. Mapapansin nyo, laging link, laging may connection yung pagiging unchangeable niya sa katotohanan na we are not consumed. Anong sabi sa Lamentations? It is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy immutability. Di ba hindi? Sinabi doon, faithfulness. Kaya pag sinabi ng Diyos that He is an unchangeable God, it means that He is faithful sa kanyang tipan sa atin at hindi niya i-consume o i-destroy. Hindi tayo magtakamit ng destruction dahil tapat siya sa kanyang tipan. Alam niyo, napaka-comforting nung katotohanan na to kasi kung i-assess lang natin yung buhay natin, napaka-dead ng service natin sa Kanya. Half-hearted. Napaka-anemic, substandard. Laging faulty. Lagi tayo nagpo-fall short sa mga ministry natin. At matagal na. Dapat tayong kinonsum ng Panginoon kung babase lang dun sa performance at sa ginagawa natin. Pero dahil faithful siya sa covenant niya, we are not consumed. Ipagpasalamat natin na hindi natin katulad ang Panginoon. Hindi siya faithless. Hindi siya unfaithful katulad natin. Hindi siya pabago-bago. At hindi siya nagiging hindi tapat sa kanyang covenant. Kasi kung ilang segundo lang, isipin nyo, kung nagbabago ang Panginoon, sigurado tapos na tayo. For sure, we are consumed. But thank God, He is not like man. Sabi sa Numbers 23 verse 19, God is not man, that He should lie, or a son of man, that He should change His mind. Has He said, and will He not do it? Or has He spoken, and will He not fulfill it? Kapatid, the Lord God Almighty does not change. At take great comfort sa katotohanan na yon. The only reason that we are not consumed dahil sa unchanging nature ng Panginoon. We deserve destruction because of our great sin. Pero tapat ang Panginoon. He will not break His promises. As we end, let me tell you, the ultimate reason why we are not consumed by the wrath of God is because Jesus Christ was. Christ offered righteous offerings. He offered Himself. Ang tanging rason bakit hindi tayo nakokonsume ng refiner's fire dahil nauna nang i-consume ng fire ang ating Panginoon. Hindi lang niya dala yung refiner's fire. He Himself was burned by the fire. He Himself was burned sa fiery wrath ng kanyang Ama because of our sins.
Hindi refiner's fire ang tumupok sa kanya kasi hindi niya kailangan ng purifying. Ang tumupok sa kanya ay fires of hell na dapat na mararanasan natin. Na-experience niya to when he was hung upon the cross. At tandaan mo, lahat ng pagsubok na dinadanas mo, wala yan sa dinanas ng Panginoon. Walang-wala yan sa impyernong dinanas niya sa krus nung binuhos sa kanya ng Panginoon ang puot niya sa ating mga kasalanan. He had to go through the flame of God's wrath para hindi tayo puksain ng nagbabagang apoy ng puot ng Panginoon. At kung wala ka pa kay Kristo, kung wala ka kay Christ, hindi rin refiner's fire ang aasahan mo na dadampi sa mga balat mo. It is the fires of hell. At even the best services na maibibigay mo sa Diyos are just glorious sins. Kung gusto mo na ma-endure yung muling pagbabalik ng Panginoon, you have to have faith in Christ. Tandaan mo, it's either Christ paid for your sins or you will pay for your own sins sa impyerno. You have to make that choice now. Well, as we end, real quick, there's a person na masasabi natin na sa history na talagang dumanas na masasabi nating refining fire at yung fuller soap ng Panginoon. Isang missionary by the name of Adoniram Judson. Alam niyo, sa dami ng dinanas niyang hirap sa kanyang paglilingkod sa Diyos, sinabi that he died 1,000 times. Libo-libong beses na daw siyang namatay sa lifetime na ito. Nung nag-mission siya sa Burma, hinarap niya yung cholera, malaria, dysentery. At hindi lang yon, namatay yung kanyang wife, namatay yung 7 out of 13 na mga anak niya. At yung mga kasama niya sa ministry, isa-isang nawala. Hindi lang yon, he was put in prison. He was falsely accused. Pero alam niyo, sa kabila ng mga dinadanas niyang refining fire, patuloy pa rin siyang nagmi-ministry. Patuloy pa rin siyang pinapangaral yung Ebanghelyo and he even translated the Bible. Pero alam nyo, yung pagkamatay niya ng 1,000 times ay nagbunga. Ngayon, napaka-successful ng ministry niya sa Myanmar. May tuturing na yung Baptist Confession now has 3,700 congregations with 617,781 members and 1,900,000 affiliates. Look at this. Dahil dumaan siya sa refining fire, mas naging epektibo siya sa pagluluwalhati at pagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. At dahil lamang, sinabi niya, bago siya mamatay, na dahil lamang daw sa faithfulness ng Panginoon, kaya niya na-survive yung accumulated sufferings na dinanas niya sa buhay na ito. That's why we should not reject the refining fire and the fuller soap. Dahil ito yung magbibigay at mag-enable sa atin na mas maging useful sa kingdom ng Panginoon. As a conclusion, our unfaithfulness may often cross the line, but you will be assured that God's faithfulness will always cross our lives. Let us pray. Our unchanging and faithful Father, thank you for your word, Panginoon. Salamat sa katotohanang napakinggan namin. Lord, we confess sa iyo right now yung napaka-faithless naming service. We always fall short sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Lord, hindi namin nabibigay yung best namin sa inyo. Forgive us. And let the purifying work of Christ ay mapangyari sa aming buhay. At ma-achieve nito yung purpose na yun, na maibalik kami sa taus-puso na paglilingkod sa inyo. Panginoon, hindi kami makaka-get over sa fact na pwede kang gumamit ng ibang tao, pero pinili mo kami para paglingkuran ka. Napakatindi at napakalaking pribilehiyo ito para sa mga katulad namin na very unfit, very sinful na mga creatures mo. Lord, nawa mag-minister ang salita mo, Panginoon, all throughout this week at sa mga susunod na panahon. We ask this in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.